Hi, good morning, good afternoon, or good evening, kung anong oras kayo nanonood ulit. So far, marami na tayo na-discuss. And na-discuss na natin yung hanggang sa na-debunk na ni Galileo, yung notion na, or yung mga ideas ng Aristotelian physics. So, ang kulang nga lang doon is, hindi naniniwala or hindi nag-agree si Galileo sa observation ni Kepler. So, it was later pa na-reconcile yung idea ng elliptical orbit ni Kepler. So, we will see dito. So, doon na papasok si Sir Isaac Newton. So, pag-aaral natin ngayon yung Newton's Law of Universal Gravitation. I think nadaanan nyo to, pero titingnan natin na kung parang this is also a way para ma-recall nyo yung knowledge nyo about sa Newton's Law. Okay? So, let's begin. Okay. So, alam natin yung story or kapag discuss si Newton, it always start with yung apple. They said na puro urban legend lang to na one day daw nahulog yung isang apple sa ulo ni ni Newton, and that's doon niya parang naging inspiration niya to kung bakit siya nag-came up doon sa Newton's theory of gravity. Ang na-observe niya kasi kapag nahulog ang apple, 'di ba, nagkaroon na tayo ng concept ng acceleration, 'di ba? And even sa as early as Galileo, he mentioned na ang falling motion is uniformly accelerated. So, yun din pala yung case ng apple. So, nahulog yung apple mula sa puno, and then yun ay, sabi ni Newton, is accelerated yung motion. And then, sabi din naman ni Newton, yung second law, di ba? There must be a force acting on the apple that causes acceleration. Okay? Ibig sabihin, parang, di ba, this is contrary to Galileo naman. Sabi ni Galileo, there's no force, diba, needed. However, Newton said na there must be a force acting on the apple kasi nga kung bakit nag-accelerate yun. And nung time na yun, he called it gravity. So, ginamit niya yung term na yun to associate yung motion sa falling motion. So, ibig sabihin nila parang yung gravity yung nagko-cause for object to accelerate pag nahulog sila. Okay? Kasi bakit? No matter kung gaano man kataas yung apple tree, let's say 2 meters, yung pag-fall ng apple, okay, uniformly accelerated pa rin. Pag 3 meters yun, same pa rin yung rate. So it doesn't matter gaano kataas, same lang yung rate of acceleration nung nahuhulog ng mga objects. Okay? So, dito nagsimula yung idea ng gravity. Okay? So, let's move on. So, kung natatandaan nyo, Newton has several laws. So, sa law of motion niya, we have the first law. So, I think kabisado nyo lahat yung law by definition. So, law of inertia is just states that a body will stay at rest unless an outside force is acted upon it. So, parang ano lang siya. Ang better term is to change the state of motion of an object. Kasi pwede siyang at rest, di ba? Or pwede siyang in constant motion. To change that motion, you have to apply force. So, halimbawa, kapag nasa sasakyan ka and you're driving, you have to apply the brake. So, force yun para pigilan yung motion. Tama? Or to make a car moves na stationary lang, mag-a-apply ng force. Siyempre, nandun yun sa machinery noong sasakyan. Okay, sa mechanism noon. You still apply force para doon. Or, simple lang, para mamove mo, let's say, ang isang table, kailangan mo itulak. Diba? So, ganoon lang din yung concept. So, para ang state of motion, hindi naman ang inertia ibig sabihin nito is stationary lang siya. Okay? Alright. So, next. Second law. Second law is also called law of acceleration.
So, anong ibig sabihin ng law of acceleration? Kung natatandaan nyo, lagi tayong tinuturuan. Lagi nating alam this equation. F equals ma. Okay? Pero, laging ganito yung sinasabi sa atin, no? Force equals mass times acceleration. Diba? Laging ganyan yung turo sa atin. I think better na way to write this equation. Of course, maganda kasi isulat siya kasi isang line lang. I think the better way to express this second law is to rewrite this as such. We have A equals F over M. May mga joke dito, sinasabi anak equals father over mother. Pero syempre, mga mnemonic device, or sorry, mga devices lang yan para matandaan nyo yung mga equations, di ba? So, kung titingnan nyo, sa unang equation kasi, F equals ma, meaning yung force makukuha mo kapag nag-multiply ka ng mass and acceleration. However, since law of acceleration is specifically mentioning kung ano ang law of acceleration, better na i-write natin siya na ganito. A equals F over M. Bakit? Makikita natin. Tinuro sa inyo yung mga inversely proportional or directly proportional, di ba? As you can see here, ang A, or acceleration, is directly proportional sa force. Meaning, kapag mas mataas yung force na ina-apply mo sa isang object, mas mabilis or mas mataas yung acceleration. Okay? And acceleration is also inversely proportional sa mass. Okay? Ibig sabihin, kapag mas mabigat yung isang object, using constant force, mas mahirap siyang i-move. Okay? So, ganun din yung concept ng kapag may mga table, di ba? May table na magaan lang, mabigat. So, kapag sobrang bigat, di ba, ang hirap itulak. Okay? That's given yung constant force. Ibig sabihin lang yan, mas mataas yung kailangan mong force para i-move or mag-accelerate yung object na yan. Okay? So, I would say this is the much better way. Kasi mas madali siyang tandaan, di ba? Kasi ang acceleration kasi yung nakikita natin. Hindi naman natin kaya measure, okay, itong ginamit kong force na to ay 10 newtons. Hindi naman ganun yan, di ba? Yung mass, of course, that's easily, that could be obtained din. Pero syempre, hindi naman kasi lahat pwede mong timbangin na lang, di ba? Okay? Yung acceleration, yung gusto mong end result. So, better kung ganito. Okay? So, tuloy natin. Okay, now we move on to third law. So, ang third law naman is tinatawag ding law of interaction. Laging tong sinasabi, no? For every action, there is an equal but opposite reaction. Ibig sabihin lang nito, parang ma-explain mo kung bakit ano yung interaction or paano nag-interact yung isang system. So, itong example dito is, halimbawa, yung balloon na may air, kapag nirelease mo siya, lilipad siya, di ba? Yung balloon, ng motion niya, pataas. Pero yung air, na sa kanya, it goes, or nagano siya, ang motion niya pababa. So, yung nangyayari, tinutulak ngayon ng air, pataas, yung balloon. So, that's the one example. Another example is, yun nga, tinutulak mo halimbawa yung, let's say, sasakyan. Kung nasiraan kayo sa daan. Tinutulak mo, you're applying a force. Pero yung sasakyan, nag-apply din siya ng force punta sa'yo. Kapag yung force na ina-apply mo is equal doon sa force na ina-apply noong sasakyan, hindi mag-move yung sasakyan. Okay? Unless, lakasan mo pa, doon pa lang mag-move. Okay? This is the same thing sa kapag tinutulak mo yung wall. When you're applying a force sa wall, the wall is also applying force sa ginagawa mo. Kaso syempre, hindi mo, parang, sir, bakit naman? Parang hindi ko naman ramdam na may ganun. Actually, medyo nararamdaman yan sa patig ng muscles mo. Pero, hindi kasi siya obvious. You can only move the wall kapag gumamit ka ng mas mataas na force, which is sa kamay mo. Hindi naman pwede, di ba? You have to use heavy machinery para magawa mo yan. Ano pa ba mga example nito? Kapag may boat sa lake, di ba yung buoyancy na tinatawag? Meron nga tayo, di ba, pag nakita nyo minsan, mag-play kayo ng mga objects sa tubig na may baso.
Sorry, sa baso na may tubig, baliktad. So kapag nag-a-apply yung object mo na hinulog sa water, yung water, nag-a-apply din siya ng force. Kaya di ba minsan, kapag nakikita nyo, halimbawa, kalamansi yung nilagay nyo or kamatis sa tubig, magluluto kayo. Gumaganon yun, di ba? So, ganun yung law of interaction. Okay? So, yun yung basic na mga laws ni Newton na ginamit niya to explain gravity. Okay? Or even motion in general. Okay, so si Newton, meron tayong tinatawag kasing thought experiments. Ito yung mga experiments na hindi mo kailangan ng physical na devices to perform it. Thought, so sa isip mo lang siya gagawin. Remember yung example ni Galileo. So he mentioned this thing na ang horizontal motion is equal to circular. Kasi kung makikita nyo, mag-move yung, halimbawa, naroll mo yung isang object, di ba? Horizontal kasi sa point of view natin. Pero in reality, ay pabilog naman ng Earth. So, iikot lang ng iikot yan, di ba? So, that is if walang force na pumipigil dun sa motion nun. Pero syempre, we all know na kapag ginawa mo yun, may friction kasi yung mga surfaces. Di ba? So, titigil talaga yun. Ngayon, si Newton, in-improve niya yung thought experiment. Yung experiment na yun, into a thought experiment. What if meron siyang cannon na may cannon ba? Okay? So, depende sa strength ng cannon kung ano yung mangyayari. So, we have this several scenario. We have A, B, C, and D, and E. So, kapag A and B, kapag A muna, so medyo mahina yung, yung cannon, babagsak lang siya. Pupunta dito. Ngayon, medyo lakasan natin ng konti. Medyo malayo narating niya, pero bumagsak pa rin siya. That is for A and B. The cannonball hits the ground. Sa third scenario, kapag enough yung velocity, makikita nyo na hindi siya bumabagsak. Hinahanap niya yung babagsakan niya, di ba? Kasi, syempre, tuloy-tuloy lang. Pero it turned out, nangyayari sa kanya is, ikot lang siya ng ikot. So, nakita nyo ba? So, this is the same way na pwede mo explain ang motion ng moon around the Earth. Okay? Or Earth around the Sun. Ngayon, pag in-increase mo pa yun, sa C, pwede mo siya isipin na parang continuously siyang nahuhulog, pero never niyang marireach. So, di ba? Mga ganyan, mga na-fall lang, pero never naman na-reach. Sorry. Anyway, so, kapag tinasan mo pa yung velocity, that is for point D, mas malakas doon sa kumpara sa C, makikita nyo na nag-orbit siya, pero iba na yung shape, hindi na circular. Okay, yun yung hindi nakita ni Galileo kasi yung kanyang experiment is just rolling a ball sa ground. So kapag ganito kasi, makikita nyo, it formed an ellipse. So kapag D, so once you reach a certain velocity, of course, circular yung orbit. Beyond that, magiging siyang elliptical. Okay? And of course, kapag tinakasan mo pa, yung mas malakas pa yung cannon mo, hindi na siya mag-orbit. It will leave the Earth's orbit. Okay? This is exactly the same thing. Kung familiar kayo sa mga pagla-launch ng satellite, may certain amount of velocity ka na need para maka-escape ka sa gravity ng Earth. Ibig sabihin nun, kailangan mo ng certain, di ba may tinatawag tayong escape velocity? Siguro narinig nyo na to. Escape velocity is yung force, yung velocity, yung certain amount of velocity na needed mo para hindi ka, para makaalis ka sa Earth's atmosphere. And basically, sa hold ng gravity ng Earth. So, ganun yung ginagawa nila, di ba? Kung familiar kayo pag nanonood kayo ng mga launch ng mga space shuttle, or napanood nyo yung mga previous launches, may sinasabi sila Mach 1, Mach 2, parang, kasi yan sa speed sa velocity ng sound nila binibased. Once ma-reach nila yung certain amount na yun nga, successful yung launch nila. Kasi pag hindi, may mga nangyayari kasi na, yun nga, sumasabog yung nila kasi hindi nila kaya. Mahuhulog pa rin sila. Okay? So kung makikita nyo dito, elliptical yung nangyayari. And also, may cases naman ng circular. Pero of course, a circle is just a special kind of ellipse if you think about it. Tama? Okay, let's move on. So, yung cannonball experiment ni Newton, yung ibig lang sabihin nito,
parang ganun pala yung nangyayari sa outer space. So, di ba, if the cannonball has the right amount of velocity, ano siya? Mag-orbit siya sa Earth. As you can see here. Okay? Ito yung conclusion na yan. So, mag-orbit siya around the Earth. Okay? Paano naman yung moon? Okay? Ito yung question kasi na ganun, di ba? So, it turned out na parang ganun pala yung nangyayari sa moon. The moon is continuously falling papunta sa Earth. Pero never niya nare-reach yun. Kasi nga, nandun na siya sa, yung velocity niya is tuloy-tuloy lang. Pero it didn't mean na, hindi naman nilagay sa canon yung moon mula sa Earth. Tapos nilaunch sa outer space, parang gano'n. Pero it's just a way of saying na parang gano'n yung nangyayari. Okay? So, ibig sabihin nun, may gravity na humihila sa moon para tuloy-tuloy siya mahulog around the Earth. Okay? So, parang ganun yung explanation. Sorry, ganun yung explanation ni Newton about that. Okay, tuloy natin. Alright. So, medyo huwag niyong basahin yung mga equation na yan. Huwag kayo matakot. I will explain them one by one. Okay. So, paano ba nag-came up sa law of universal gravitation? Universal. Actually, napaka-presumptuous nung term na yan. Kasi Newton, he believed na universal itong law na ito. Okay? Nag-a-apply ito sa lahat. Okay? Kung titingnan nyo, we believe sa, of course, sa third law, which is equal but opposite reaction. As you can see, here we have two masses. We have M1 and M2. Yung M1 is bigger than M1 is smaller than M2. Okay? And they are both applying force sa isa't isa. So you can see from F1 and F2. So, ano sila? Parang law of interaction. Nag-a-apply silang forces. And they have a certain distance R. Okay? Ang sabi lang doon is yung force, okay, F1, is equal to force na F2. And makukuha mo daw siya by using this equation. So, you have capital G, M1, M2, that is the masses. So, mass ng M1 and M2, divided by the square of the distance between them. So, R squared. Okay? So, yan yung law of universal gravitation. Yung capital G here is called universal gravitational constant. So, itong constant na to is proportionality constant to get their exact value. Okay? We will see that later on. Okay. So, ibig sabihin nito, ayon kay Newton, any two objects sa universe exert gravitational attraction to each other. So, yung moon nag-apply ng gravitational force sa Earth, ganun din ang Earth. And etc. Kung ano man, basta any two object. Okay? So, kung titingnan nyo din, yung sa orbit, yung source experiment ni Newton, yung cannonball is parang gano'n lang din. Nag-apply lang din siya ng force Earth and Earth to that cannonball. Okay? So, ngayon, puntahan natin itong napaka-simple pero sometimes nagiging confusing na term. So, we have this term called weight. Okay, ano ba ang weight? Weight is actually a force. Okay? Hindi, magkaiba sila sa mass. Okay? Commonly kasi sa atin, nasanay tayo na mass and weight, same, etc. But no, weight is actually a force. So it's the force na nako-cause ng gravity. So, let's say, paano ba nakukuha yung weight ng isang object? So, that is standardized sa gravity ng Earth. So, kung titignan nyo, halimbawa, ito yung example na to. We have the Earth here. Okay? And then may object ka sa Earth. So, let's say itong maliit na to. Here. So, itong object na to, may mass siya na M. Okay? And Earth, as we know, let's say meron siyang mass na capital M. And yung distance nila sa isa't isa is R. So, we have here. Ngayon, kung kukunin mo yung weight force, according to universal gravitational law, M1, M2, so capital M, small m, so here, times yung universal gravitational constant, di ba? And then divided by R squared. Okay? Ngayon, kung titingnan nyo, yung G is a constant. Capital G. Capital M is constant. Okay? Yung mass ng Earth. You know, hindi naman natanggalan to ng laman yung Earth, di ba? So, same lang yan, constant lang. And of course, we can assume yung R is just a constant value. Bakit? Contrary sa, with respect dito sa mass M na maliit, halimbawa tayo, yung radius natin, compared sa radius ng Earth, is negligible. Tignan mo, sobrang laki ng radius ng Earth, such that negligible na kung dadagdag mo pa yung distance na mga isang object, let's say tayo, doon sa Earth.
So, pwede natin i-treat itong buong quantity na to as a constant. So, we have capital G, capital M over R squared, and let's denote this as small letter g. And therefore, matitira dito yung M, so we can have the equation mg. Ito yung, lagi niyan yung ginagamit, di ba? Sa physics and siguro dati, to get the force or weight force, you just multiply mass with gravitational constant, acceleration due to gravity. Magkaiba yung gravitational constant, okay? So that is, ang lagi niyang ginagamit siguro 9.8 meter per second squared. Tama? So laging ganyan yung value na yan. I-multiply mo lang sa mass, and then you will get the weight or weight force. The better way to understand yung unit ng acceleration is just, di ba, lagi natin ginagamit meter per second squared? It's actually the same as saying meter per second. Okay? Kasi second squared, so parang square ko yung time. Paano yun? Diba? This one makes sense much better. So, ibig sabihin ito, meter per second. Yung change, velocity ito, diba? Per second. So, ano yung change sa velocity per unit of time? Yun yung acceleration, diba? Halimbawa, stationary isang object. Okay, ito, stationary isang object. 0 yung velocity niya. Ngayon, tinulak mo. Let's say, nag-apply ka ng 1 meter per second. Ang acceleration niya is 1 meter per second. Okay? Or 1 meter per second squared. Ano lang siya, pinasimple. Okay? Let's move on. Ngayon, so makikita na natin. So we have this thing called mass and acceleration. Paano ba nakaka-relate itong law ni Newton sa mass and acceleration? So kung titingnan natin sa second law, we have force is equal to MA, di ba? Lagi yung nasabi natin. So halimbawa, meron kang object. You have an object, let's say, M1. Okay? And meron siya acceleration A. Okay? Doesn't matter. Sabihin natin falling motion as a gravity tayo. So, ganyan. And using gravitational equation, you have G, capital G, M1, M2 over R squared. So, limbawa, ito yung Earth. So, nandito siya. Mahulog siya, di ba? So, you can treat yung tawag dito, yung equation such that, kasi di ba, yung acceleration na itong object na habang nahulog siya is just the same sa gravitational force. So here we have M1A is equal to yung universal gravitation. So we have GM1 M2 over R squared. So itong M2 na to is just mass ng Earth. Okay? Ngayon, in-equate natin, di ba? Kasi nga, this is by virtue of law of interaction, di ba? Ngayon, makikita nyo, maka-cancel yung M1. Ano matitira? A is just capital G, M2, R squared. Okay? Kung mapapansin nyo, sabi natin M2 is, halimbawa ay, with respect sa falling motion, is mass of the Earth. Okay? So yung mass ng Earth is just constant, tama? Yung capital G, sabi natin, universal gravitational constant. And that is a constant, right? Nasa name. And R squared is just radius ng Earth. So all in all, itong tatlong to ay constant. Kung babalikan natin yung sinabi natin kanina, we have here, this is small g. Tama? So balikan natin dito. We have small g. Sabihin, itong value na to, itong equation na to is just equal to small g. Ano ibig sabihin nun? Constant. Tama? So ngayon, bigyan ko kayo ng scenario. Let's say, contrary sa belief ni na Aristotle or para sa ginawa naman ni Galileo. Halimbawa, meron kang dalawang object. Isang mas maliit, isang mas malaki. Pero of course, doesn't mean na mas malaki, mas mabigat. That's density, of course. Assume natin na mass. Okay? Itong mass nito, mas magaan kumpara dito sa kanya. So, ihulog natin sila mula sa Leaning Tower of Pisa. Hinulog natin, ma-observe natin na parehas lang. Diba? Oops. Yan. I-measure. Ito rin. Yan. Ngayon, kung titingnan natin, halimbawa, ito ay 1 kilogram. Halimbawa lang naman, ha.
Baka maasar siya kasi masyado daw mamigat yung 1 kilogram. Anyway, so kung mahuhulog siya, balikan natin yung equation ha. Sundan natin. Sundan nyo lang ilalagay ko dito. So, you have M1. Mass nito. Nahulog siya. Okay. Ano nangyari? Ano acceleration niya? G M2 R squared. Okay? Ngayon, ihulog naman natin yung isa. Mas mabigat siya. Sabihin natin 3 kilograms. Nahulog siya. Palitan lang ulit natin ng 3 kilograms sa M1. Tuloy natin equation. Na-cancel yung M1. Ano sagot? A equals G M2 over R squared. Is still the same. So, therefore, mali si Aristotle, tama si Galileo, meaning acceleration due to gravity is a constant. Okay? Therefore, falling motion is a uniformly accelerated motion. Hindi uniform motion. Okay ba yun ha? Uniform motion is constant velocity. Uniform acceleration is constant acceleration. Okay? Paliwanag. Tuloy natin. So, ibig sabihin nito, tama pala talaga sina Galileo and mali ang mga Greeks. Right? So, this was actually proven nung nagpadala nga ng Apollo mission. So, naghulog sila ng isang feather at hammer sa moon. Kasi sa moon, walang atmosphere. So, walang effect yung, di ba may drag force kasi, di ba? Kaya nga, di ba, kapag yung dahon or papel, mas mabagal mahulog or bumagsak sa ground. Doon kasi sa moon, walang atmosphere. So, ginawa nila yun and they showed na same lang. So, it doesn't matter. So, tama ang equation ni Newton. Okay? So, maliwanag. Sa ground naman, what's later on na lang nung na-invento nila yung pag-create ng vacuum, di ba? So, mayroong video. Pwede kayo mag-check sa YouTube kung paano nila ginawa yan. Kay Professor Brian Cox ata yan. Meron ng ganun. Okay? Now, so far, we know na kung ano yung so based sa observation na Galileo, ganito yung motion. Si Newton, ganito yung behavior ng mga heavenly body like moon, okay? Even other planets around the sun. Ngayon, since Kepler, we can have a good estimation kung gaano kalayo yung mga planets with respect to the sun using yung law of period, di ba? T squared is equal to A cubed. Ngayon, ang question is, syempre alam natin yung distance, alam ba natin ang size ng Earth? Mga ganun. Meron na, di ba? May estimation na nun. Ngayon, paano natin malalaman ang mass ng Earth? Can we measure? Can we actually measure it? Titimbangin ba natin to? Hindi kaya, di ba? So, noong time na yun, they tried to figure out kung paano yan. Ngayon, we now have the idea sa mga equation ni Newton. We now remember na ang small g or acceleration due to gravity is just equal to capital G, M, which is mass ng Earth, okay, over R squared, which is the radius of the Earth. So to get the mass of Earth, you just need to rearrange the equation. So mass of Earth is just small g, radius ng Earth squared, over capital G squared. Yung small g, we know na value nito, di ba? R squared could be measured to, di ba? Radius lang to ng Earth. However, the acceleration due to the universal gravitational acceleration, G, is unknown. So this is a proportionality constant kasi. Even noong time ni Newton, hindi niya alam yung value na to. Pero he was able to, di ba sa calculus, pamilagay, laging may mga constant, di ba? It was Cavendish who was able to calculate itong G na ito. Okay? So, as a homework, ito pala, okay? Please, mag-ano lang kayo. Magsasend ako ng email. So, homework is just, aralin nyo lang kung paano ginawa ni Cavendish. So, I will only require siguro mga 1 paragraph lang sa inyo with some illustration. Gagawa ko na parang kung paano niya upload doon or paano niya submit. Just hold on. I'll give you more than a week or a week para doon. Okay? So, ngayon, nakuha ni Cavendish yan. So now that we all know these values, pwede natin makuha mass ng Earth. So to get that, just plug in these known values. And the estimate nila na ang mass ng Earth is 5.8
97 times 10 to the 24 kilograms. Ganun ka-massive ang Earth. Earth pa lang yan, Paano pa yung ibang planet? Mas malaki. Diba? Okay? So ngayon, kung alam mo ng mass ng Earth, ano pa pwede mong gawin? Tandaan nyo, meron tayong equation, di ba? Hindi lang siya nag-a-apply sa Earth at Moon. Pwede mo siyang gamitin. Alam natin na F equals capital G M1, M2 for R squared. So this could be, siyempre, ano ba? Earth to, di ba? Earth. Pwede itong gawin nating sun. Tama? And this R is the distance between Earth and Sun. Okay? Ngayon, alam mo na yung mass ng Earth. Alam mo na to. Alam mo rin ang radius or distance ng Earth sa Sun. Ngayon, you can actually measure yung mass ng Sun. Tama? So ngayon, kung alam mo ng mass ng Sun, tama? Pwede mo rin makuha ang mass ng ibang planets. Ganun ka-powerful yung equation ni Newton. Kasi ngayon, balikan ulit natin. F equals capital G M1, M2 over R squared. Let's say ito ay Sun. Ngayon, gusto mong alamin kung gaano ka-massive ang Jupiter. Jupiter. We know this value. Ngayon, dahil doon nakuha natin sa Earth, alam natin yung mass ng Sun, makuha natin itong R. Diba? Madali lang to. Yung M2, makuha mo na rin. Tama ba? Makita nyo ba kung gaano ka-powerful ang equation ni Newton? So, Newton's universal gravitation is so powerful na hanggang ngayon, ginagamit pa rin siya. Okay? Even sa pag-launch ng satellites, space shuttle, kailangan mo lang Newton's equation. You don't need any other complicated equation. Ganun siya ka-powerful. Okay? Pero syempre, may kakulangan pa rin naman yan. We will discuss that later on. Okay. So, ituloy lang natin. Ngayon, to get yung mga mass sa ibang planets, just use that equation. Okay? Tuloy lang natin. Sorry. Oops. Oh, sorry. Ayan. So, yung mass sa ibang planets and other, Sun and the other planets, dahil lang kunin yan. Bigyan ko kayo ng another explanation. So, we know na yung ibang planet, or all planets revolve around the Sun. So, meron tayong tinatawag na centripetal acceleration. Yun yung pag-accelerate ng object with respect sa isang center. Naalala nyo ba siguro nung, hindi ko na kung na-experience nyo, sa lagubang, magtali ka na sa lagubang sa sinulid, tapos papaliparan yung ganyan, diba? Umiikot-ikot yan. Of course, ang centripetal acceleration is yung pag-move niya. Nag-accelerate kasi yan, situation ng motion. Of course, kapag with respect sa Sun at planets, ano ba, ito yung Sun, ito yung Earth, umiikot siya, di ba? So, nag-accelerate kasi siya. Tama? Paano kukunin niya yung centripetal acceleration? So, we know na force is equal to ma. Ngayon, yung mga subscript na yan, ano lang yan, simple lang. So, F is force, C is centripetal force, or centripetal force. To get that, you need mass and centripetal acceleration. That is A sub C. Ngayon, sa pag-ikot na yan, di ba? Meron siyang distance. So, merong distance yung Earth sa Sun. That's R. And merong velocity yan, di ba? To get that acceleration, you just need to get V squared over R. Yun lang. Okay? And therefore, pwede natin palitan yung gravitational force, i-equate natin sa centripetal force by virtue of third law, Newton's third law. So, using that, pwede natin mangyaring ganito, di ba? So, makakancel ngayon yung makakancel yung M1. Okay? Ano matitira? Tuloy lang natin. We have B squared over R equals capital G M2 over R squared. So, makikita nyo dito lang na ito yung hinahanap nating equation. So, yung B squared kasi, paano makukuha mo yung velocity ng pag-ikot sa sa isang with respect to a certain center point. Di ba, meron tayong itong center point na to. Tapos merong object dito. So, umiikot siya, di ba? Okay? Palitan lang natin. Sorry. Okay, ganyan. Kunwari center ito medyo. Anyway,
So, ang mangyayari dyan, mag-move siya, di ba? So, ito ngayon yung BC, velocity. So, you have R, which is the distance from the center. And to get this centripetal acceleration, AC, you just need to, you just need to get this equation. So, you have A sub C is just B squared per R. So, ganyan lang yan. Ngayon, paano makukuha itong velocity na to? Tandaan nyo, ang velocity is, or speed is just yung distance over time. Ang distance, of course, since circle ito, meron tayo tatawag na circumference, di ba? So, ang distance is 2 pi r. And then, paano makukuha yung kung gaano siya tagal umikot? Meron tayo tinatawag na circumference. We have a period. Okay? Period is in time na makakomplete ng 1 revolution. So, let's say P. So, therefore, B is equal to 2 pi r over P. Okay? So, yan lang yan. So, balikan natin yung dito. So, you can see, pinalitan lang dito ng itong B squared. Pinalitan nito 2 pi r squared at P squared. Ito lang yan. Okay? So, tuloy lang natin. Now we have this equation. So, may makakancel na dito, no? Cancel yung M1. Ano pa? We have R squared na, no? So, may matitira isang R mo. Wala to eh. Okay? Rearranging this equation, we will have this. We have P squared is equal to 2 pi squared R cubed over GM2. Okay? Pansinin natin yung equation na ito. I-rewrite ko lang. Kung titingnan nyo, P is period. What is R cubed? Or R? R is distance. So this is, let's say, depende sa ano. Let's say distance na sun sa Earth or Earth sa Sun. Okay? So, familiar ba siya? Tandaan nyo. Third law. Square of the period is proportional sa cube ng distance, average distance from the Sun. Kasi bakit? Tingnan nyo. Yan, dito na lang siya. Medyo komplikado lang tingnan. Pero kung titingnan nyo, 2 pi squared is a constant. Capital G is a constant. M2 or mass ng Earth or Sun, depende sa ano sa system mo, is a constant. So therefore, you can remove this thing, palitan mo lang siya. So kaya may mga equation tayo kasi nito, di ba? Proportional. So merong proportionality constant na tinatawag. So ito yung proportionality constant sa equation na to. So dito pala makikita nyo, using Newton's law, we arrive at we arrive dun sa third law ni Kepler. Although sa third law ni Kepler, hindi niya alam yung proportionality constant. Now, by using Newton's equation and value ng capital G, we now have the exact value ng paano mo malalaman yung distance and period ng mga planets. Ganun siya ka-powerful. Okay? So, yun lang yung importante dyan. The other things, pwede nyo pag-alalan na lang to. Not really gonna require. Meron lang tayo yung concept kasi ng center of mass. And di ba kapag ka nasa ano ka, nasa seesaw, di ba? Kapag ka-balance yung weight nyo, yung timbang nyo. Yes, siyempre nasa Earth, so same lang. Hindi gumagala yun. So, minsan kasi, pag mas mabigat yung nasa kabilang side, kailangan mo mag-i-adjust yung nandito para lang mabalance. So, it's the same way kapag meron kang system na Sun at Earth, mas malaki kasi yung isa eh. So, ang center of mass niya, mas malapit doon sa mas mabigat. Tama? Para mabalance mo. Using that concept, makikita nyo na then Newton's law of interaction, makikita nyo na validate ni Newton yung ginawa ni Kepler. Okay? So, yun. Doon muna tayo hanggang doon lang tayo kay Newton. Of course, this equation has been used for hundreds of years. Na sobrang powerful na equation na yan. Kaya nga, diba, talaga si Newton yung parang
Diyos ng science ng time na yan, di ba? Of course, syempre later on, his theory of gravity was replaced by general theory of relativity ni Einstein. And we will discuss that. Okay? So si Einstein, similar sa ginawa ni Copernicus who challenged the view of the Greeks, Einstein challenged the notion of gravity by Newton. Okay? So he formulated a new way to explain gravity. So kung dati parang observation, ganun din actually. Based on this observation kung bakit nag-came up si Einstein sa theory of gravity na yan. Okay? So hanggang doon lang muna tayo sa didiscuss natin yung kay Newton, and then upload ko later din or sa kasunod yung paano naman yung question ni o paano naman yung picture ng gravity according to Einstein. Okay? Pwede nyo i-pause muna dito, and then you can study then sa slides din, and itutuloy ko na lang yung lecture. Okay, pause nyo lang. Hindi nyo naman kailangan panoorin ng buo. Okay, so tuloy na lang natin. So, magsimula tayo dito sa elevator problem. And I will mention kung bakit, ano nangyari, bakit ganito yung kailangan natin i-discuss. Naka-experience naman tayo sa mga ilan siguro sa elevator, no? So, hindi pa, ano ba mga na-experience dito? Pwede rin, anyway, ganito na lang yung situation natin. Simple elevator problem. We can imagine na ang isang tao pwede mong i-describe as a diagram. Parang ganito lang siya. Okay? So we have here a person, and we know by Newton's law, it has a weight force of mg. And yung elevator, kaya tayo hindi na mahulog sa elevator is just dahil nag-a-apply din yung elevator ng force sa atin. Diba nakaapak tayo? That's called normal force. We have F sub n. Kapag hindi gumagalaw yung elevator or constant yung velocity niya, meaning walang acceleration, okay? Constant velocity means no acceleration. Yung weight mo is normal, okay? You can actually just put a weighing scale there and you can measure yung weight mo. Okay? So let's say ito yung standard natin. No acceleration, weight is normal. Now, what if mag-move? Okay? Kapag nag-move, you can have this, sorry, may something. Siguro, ganito lang yung mas komplikado diagram na isa. Anyway, ano lang siya, simple lang siya na parang mg and then normal force. And let's say ang small g natin is 9.8 meter per second squared. So, sa second case, di ba, ang elevator naman is either going up or going down. So, pag biglang gumalaw, from zero velocity, nag-increase, di ba? So, nag-accelerate yun. It accelerate upwards, meron na tayong additional force, right? So, bukod dun sa normal force and weight force, mayroon na acceleration. So, ibig sabihin na to, kapag may weighing scale ka dito, haapak ka, nag-accelerate pataas, ibig sabihin, yung weight mo, parang, di ba, ganyan yung pakaramdam? Parang tinutulak ka pababa. So, siguro na-experience nyo, lalo na kapag sa mga building na mas mataas, mas ano kasi yung elevator nila, mabilis. So, parang, pag biglang gumanon, ramdam mo na parang may tumutulak sa'yo pababa. And of course, ramdam mo lang yun. Kapag may weighing scale ka, of course, wala namang magdadala ng weighing scale sa loob ng elevator. No? Pero pwede nyo gawin. Makikita nyo na iba yung timbang nyo. Mas mabigat. Of course, that's instantaneous. Depende. Kasi kapag nag-constant in velocity, babalik na ulit sa normal. Tama? Okay. So, yan yung another case. Case 3. Kapag naman pababa. Okay? So, it accelerate downwards or decelerate. Pwede rin kasi accelerate downwards. Like, nahuhulog. Diba? So, makikita nyo naman yung acceleration niya is pababa. Okay? So, natutulungan naman niya itong weight force mo. Contrary sa normal force na pataas. Makikita nyo, di ba? Kapag pababa, or na-experience na siguro to sa, sa mga rides, lalo na sa roller coasters and sa mga Ferris wheel na, alam niyo yung sa mga peryahan na yung classic na lumang nakakatakot na
na Ferris wheel, yung biglang gumaganon. Kasi mga Ferris wheel ngayon, mga constant na lang, so hindi na masyado. Biglang, alam yung paramdam na yung bituka nyo. So parang ganun yung nangyayari. And of course, kung meron weight scale, you can actually see na yung weight mo is bumabagal. Okay? So pag tinanong ka, yung mga nakakasarap dyan na, uy, ang bigat mo na. Siyempre sabihin nyo, saan? Moving upward o moving downwards na elevator? Diba? So, magkaiba yung weight. Okay. So, tuloy natin. Ngayon, kung nagkaroon ng problema, huwag naman sana, nasira yung elevator. Ngayon, yung acceleration natin, kanina, is equal to the acceleration due to gravity. And there's no normal force kasi wala na nag-hold sa'yo eh. Ngayon, meron tayong tinatawag na experience mo. May experience mo dito yung tinatawag na weightlessness. Okay? This is actually the same principle na ginagawa nila kapag nagtitrain yung mga astronaut. Ang ginagawa nila, sinasakay sila sa isang space shuttle or kahit airplane na may compartment so hindi mo kita yung labas, di ba? Ngayon, i-accelerate yung pataas and biglang mag-accelerate downwards na parang free fall. Doon mo makikita na parang doon with respect sa compartment, nandun ka sa bandang gitna. So, technically, you experience weightlessness. Okay? So, importante yung key na to. Okay? So, kung gusto nyo mas maintindihan pa ito, you can watch yung video na in-upload ko rin sa module. That is, would you weigh less in an elevator? And also doon sa laban ni Newton and Einstein, I also uploaded it. So, you can have use Newton versus Einstein doon sa module natin. And tawag dito. So yun, pwede nyo panoorin yan and as a supplement dito sa lecture. Okay. So, in case of free fall, walang weight. Zero apparent weight. So weightless. So yun yung tawag natin. Bakit to relevant? Remember, kung familiar kayo sa story ni Einstein, siya yung nag-came up sa general theory of relativity. And marami naman siyang actually ginagawa, di ba? Bukod sa photoelectric effect, di ba? Yung mga ganun. And theory of relativity, yung pinaka-notable sa mga yan. Sorry. So, ito yung summary ng elevator problem. So, kapag walang acceleration, meaning hindi gumagalaw or constant velocity, normal weight. Biglang nag-accelerate, taas, greater yung weight mo. Biglang nag-accelerate pababa, mas less sa normal. Kapag equal yung acceleration mo sa acceleration due to gravity or free fall, zero weight ka or weightless. Okay? So, yun lang yan. Si Einstein, so ito, panoorin niya na ito. Sinasabi ko kanina. You can watch this na in-upload naman. And ito yung ano yung problem sa Newton's law na kinailangan na isolve or paano nakarating si Einstein doon, di ba? Actually, Einstein studied light, di ba? So, may dito sa video na to ipapakita yung scenario na paano kung biglang mawala yung sun, di ba? Kapag biglang nawala yung sun kasi, ibig sabihin, di ba meron tayong equation na F equals G m1 m2 over r squared. Paano kung nawala isa, di ba? Ang ibig lang sabihin nun, kapag biglang nawala sun, yung Earth, imbes na mag-orbit siya, aalis siya sa orbit. Matatanggal siya. So, or mag-move na lang tayo sa space na wala tayong in-orbitan. Pero, sabi ni Einstein, hindi. Kasi bakit? Light travels around 8 minutes para makarating sa Earth. So, ibig sabihin, kahit nawala na yung sun, yung light na ini-emit niya, nandun pa rin. So, ibig sabihin, hindi siya parang sa atin, hindi instantaneously na nawala yung sun. Tama? Therefore, gravity is not an instantaneous force. Ibig sabihin, parang yun yung problem sa equation ni Newton. Which is, actually, yun yung nag-give way para magawa ni Einstein. Of course, it took him around a decade, 11 years, para makumpleto niya yun. Imagine kung gaano kakomplikado. Okay? So, panoorin nyo ito, maganda to. Try natin. So, balikan natin elevator problem. Einstein, when he was working, he was at a patent office. And meron siya nakita mga nag-work sa kabilang building. So, imagine, yung nag-work sa taas, pag nahulog siya, di ba?
dun may experience niya yung weightlessness, di ba? Ngayon, paano mo nalaman na uhulog yung isang tao? Dahil may background ka. Nakikita mo na, with respect sa background, gumagalaw siya. So that's the concept of relativity, relative motion. With respect to something, you are moving. Tama? So, what if lagyan natin sa elevator? Diba, makikita nyo na kapag nag-pre-fall, yun nga, hindi siya nakatapak sa ground. Wala siya sa ground na elevator or sa any, nandun lang siya sa gitna. Meaning, weightless siya. Tama? So imagine naman kung nasa outer space. So it looked like parang walang gravity dun sa loob ng elevator. Nakita nyo ba? Which is technically dapat hindi totoo according to Newton. Okay? So isa-isay natin. Sabi ni Newton, gravity is everywhere. Diba? He was able to unite. Diba sabi nga sa mga Greeks, magkahiwalay pa yung yung motions sa terrestrial and celestial. But Newton reconciled or he was able to unite the heavens nga, sabi dun sa video. Using a single equation, na-explain niya lahat. Of course. Pero dahil sa scenario na ito, kung titignan nyo, parang walang gravity. Which is dapat hindi. Kasi nga, gravity is everywhere, sabi nga ni Newton. Okay. Ngayon, imagine nyo kung nasa outer space siya. Hindi mo alam kung nahulog ka. Kasi with respect to the mga stars dyan, siguro parang hindi mo alam kung nag-move ka ba o hindi. So it is as if gravity has been switched off, which is a fault sa theory of gravity ni Newton. Okay? So sabi ni Einstein, ang nangyayari pala, mayroon tayong tinatawag na space-time. So, again, doon sa video, ang nangyayari pala is parang curvature siya. So parang, kaya tayo nahuhulog, or kaya nahuhulog yung ibang object, is because of curvature. Okay? So parang kang tinutulak pababa, kaya ka na huhulog. Okay? Hindi dahil may humihila sa'yo. You are just following yung curvature. Okay? So, as a summary here, we can see na Newton was able to unite the earth and the heavens. Kasi nung time na yun, magkahiwal sa view ng mga Greeks, I mean, sabi bago pa lang naman, nito is yung paniniwala ng mga Greeks. He was able to unite yung motions sa earth, like simple falling motion, into paano nag-orbit mga planets. And that is also consistent with Kepler's observation. Okay? And however, ang problema, he could not explain the nature of gravity. And he famously refused to try. Sabi nga, he doesn't want to discuss kung ano nga ba. Kasi inimbento niya lang yung concept ng gravity. Gravity is what make things go down or fall. Diba? Pero hindi niya inaano kung bakit. It was just after more than 200 years, Einstein figured it out. So, gravity, hindi lang siya simple. Gravity is what make things move around the universe. And we will see then kung bakit. So, ito yung doon sa video, ito yung scenario ng paano nawala yung sun. What if the sun suddenly disappears or instantly? Sa theory ni Newton, the planet will instantly move out sa orbit. Okay? Pero sa theory ni Einstein, maghihintay ka pa dahil nga may limit ang speed of light. Tama? Kasi di ba, di mo naman alam na nandun pa yung sun kapag nawala siya, di ba? Kasi may light pa siya eh. So hanggat hindi nawawala yung light na inimit niya before siya na-disappear, hindi mo alam na nawala na yung sun. Tama? So that is logically correct. And therefore, mali yung notion ni Newton. Okay? Pero for calculation purposes, Newton's equation is still better. Of course. Pero syempre may certain limitation pa. Okay? Important notes. Okay. Sa theory of relativity, meron tayong tinatawag na mga postulate. Meron tayong tinatawag na there's no absolute rest. Ano ibig sabihin nun? Kasi relative, di ba? Halimbawa, you are moving, naglalakad ka relative to, let's say, isang poste. Makikita mo kasing gumagalaw ka kasi may reference ka. Yung tinatawag na reference frame. Ngayon, kapag nasa loob ka ng isang bus na nagtatravel sa NLEX ng constant velocity at wala kang background, let's say, di mo kita yung nasa labas. You are experiencing the same thing kapag nasa loob ka lang ng isang room, which is the same lang yung experience mo. Pwede kang tumalon, pwede kang tumakbo, and you just feel the same physics. Same lang. Kahit tumakbo ka paurong o pasulong, it's just the same. Maghagis ka ng bola. Kasi hindi mo alam. Diba? Ngayon, similarly,
sa mga objects sa universe, walang absolute rest. There's no reference point na magsasabi na ito yung hindi gumagalaw. Everything moves. Okay? From special theory of relativity, sa special kasi, parang ang concept lang dun is constant velocity lang yung mga reference frame, meaning hindi gumagalaw, or constant lang, like kagaya sa bus na constant velocity. General theory, kaya siya ganun kahirap, inabot siya ng more than a decade. Kasi, general na, inassume niya na what if nag-accelerate naman yung reference frame mo. Which is true, kasi sa lahat sa universe, nag-accelerate ang mga bagay-bagay. And, doon niya nakapakita na ganun pala talaga yung gravity. Okay? Another postulate is the speed of light is a universal constant. Of course, this constant in vacuum. Of course, iba rin yung speed niya kapag malalaman mo lang magbabago yung speed ng light kapag nag-change siya from one medium to another. Let's say from air papunta sa water, nag-iiba. Kaya nagkakaroon tayo ng refraction, di ba? Pero kung sa isang medium lang siya, nasa vacuum siya, constant lang. Pag nasa tubig na siya, same lang. Pag nasa kung saan man air, same lang din. Of course, bumabagal siya kapag nasa water or kapag nasa air. Pero konting-konti, negligible, halos. Okay? And Einstein was able to conceptualize this thing called space-time. So, dati kasi we think of space and time as separate quantities. But dahil kay Einstein, we now call it space-time. So, space-time is like a fabric, sabi nga. And nagbe-bend siya. And what makes space-time bend? Matter, anything. So you can see here, parang fabric ito. Pag naglagay ka ng object, yun, nagano siya, nag-bend. So, ang nature ng gravity, na hindi nasagot ni Newton, is that gravity is a curvature in space-time. Curvature, distortion, ano pang pwede? Bending of space-time. Marami kung ano possible na adjective na pwede nyo gamitin. So, ganun siya. Okay? Maliwanag? So, ibig sabihin pala, parang ganito yung picture niya. Walang orbit. Okay? Ang nangyayari pala, yung Earth, nagbe-bend siya ng space-time kasi may mass siya, di ba? Matter siya. Ngayon, may curvature siya, di ba? Di ba, kung meron kayong, siguro nakapunta na sa mga museum or sa mall, I think sa mall may ganon, yung minulugan nyo ng coin, tapos umiikot. Kasi pa-shape niya pa ganon, di ba? Curve. So, umiikot siya, di ba? Parang ganun yung nangyayari sa Earth and Moon system or even sa Sun and Planet system. So, dahil nga may curvature yung papaganyan, yung Moon, gumagalaw siya. Pina-follow niya yung curvature. Pero Moon itself also bends space-time. So, parang nababalance out ngayon yung curvature na hinihila siya, parang sinusundan niya lang yung curvature eh. So, therefore, walang force of attraction pala. Okay? So, hindi siya parang hinihila ka, walang force talaga humihila. Yun ay dahil sa curvature. Okay? Pero yung equation kasi Newton is valid kasi yung amount ng force na doon is exactly the same. Okay? Kaya okay pa rin gamitin. Okay? So, ngayon, you can watch this video. This is really good. You can see dito kung paano niya dinascribe yung gravity. Hindi ko na kayo spoil. Panoorin niya na lang. And also, enjoy. Okay? However, yung pag-prove ng theory, di ba sabi natin, kailangan ma-prove mo kasi yung mga theory. This is a long story. I'll just simplify it. Kailangan, paano malalaman na magkakaroon ng bending sa space-time, di ba? Einstein thought of this experiment. So, di ba kung mayroong curvature sa space-time, ibig sabihin, yung light, ang light kasi, it only knows, nagtatravel lang yung light, alam natin straight line, di ba? Pero, kung may curvature sa space-time, ibig sabihin ng light, pwede mag-curve. Tama? So, ibig sabihin, dahil nga, kung gaano ka-massive ang isang object, mas malaki yung curvature na nagagawa sa space-time. So, kung titignan nyo, halimbawa, sa point of view natin, may mga star na nasa likod ng sun. Diba? Ito, halimbawa, ito. Sorry, kumana. Anyway, yan, okay na. So, dito siya. Ngayon, hindi talaga siya kita dapat dahil nasa likod siya ng sun. Pero dahil sa curvature ng space-time, nagbe-bend yung light kaya sa kanya, makikita pa rin natin siya. So therefore, ito yung mawa dito. Ang real position niya ay nandito, pero makikita natin is nandito. Okay? Dahil nga nagkaroon ng curve. Ngayon, astronomers has a lot of way to note yung mga position ng stars. So they know yung real position niya compare sa observed position. And they can compare them and para masabi mo kung tama. Okay? However, paano mo ma-observe ito?
Pwede ka bang tumingin directly sa araw? Hindi, di ba? So, hindi mo makikita. So, you have to wait for a certain phenomena para makuha mo yan. And it only happens sa total eclipse. So, yung mga stars na nandito sa paligid niya, okay, possible yung mga nasa gilid na yan is wala naman talaga sa posisyon niya yan, kundi nasa likod talaga yan ng sun. And dahil lang may curvature sa space-time around the sun, kaya makikita mo yung light at nung mga star na galing doon. However, it took a lot of time bago ma-prove to. Kasi nung mga unang ginawa nila, yung mga astronomer nag-try na gawin to, is nagkaroon ng, siyempre kalaban mo dito yung panahon, di ba? Pag masama yung panahon, hindi ka makakakuha nito. Okay? So, next is, pero after some time naman, nagawa siya. So, I think masyado na mahaba pag i-discuss ko pa yan. So, hanggang dito na lang muna. You can watch documentary about this if you want. Pero yun. Summary is, na-prove napakita, yun na tama ang theory ni Einstein. Okay? And yun, Einstein became a rock star. Actually, he was famous already dahil dun sa photoelectric effect. Pero he became a rock star lalo na dito sa theory na to. Kasi sobrang sobrang radical, and kung wala to actually, hindi mas mapopropagate yung yung satellite technology. Kasi 'di ba, we separate space and time as totally different quantity. Pero 'di ba, imagine how many satellites are orbiting around the Earth. Hindi sila nagbabanggaan, 'di ba? Because they're carefully calculated using Einstein's equation. Okay? Hindi ko isusulat equation na Einstein is much more complicated than F equals ma, or yung equation ni Newton na G m1 m2 over r squared. Mas komplikado siya. And I don't think you need to get that equation naman. If you need to learn more of that, you can consult with me. Okay? So yun, again, thank you for listening. Medyo napahaba siya. So again, pwede nyo naman, hopefully, pinutol-putol yung panood. Ayun lang. And kung may questions, don't forget to set a consultation or email me. And again, as always, have a nice day and stay safe.